Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon at iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ng bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating kapaligiran, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siyang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit 133:1. Familiar po sa atin itong verse na ito. Sa awit 133:1. Ito ang sinasabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan, O Diyos. Abutin mo po sila at pagalingin. Hipuin niyo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Panginoong Hesus, amin din inilalapit ang aming pagsalubong sa bagong taon mamayang gabi, na kami po'y ingatan mo sa uri ng kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-protect sa iyong mga anak sa tuwing pagsalubong may paputok, may mga
fireworks, O Lord. Lord, naway makita ng aming mga kapatid na napakahirap ang buhay. Huwag sayangin ang ipinagkatiwala ninyo sa amin, Panginoon. Lord, ingatan mo po kami sa aming pagsasalubong, sa aming pagsasaya sa bagong taon. Naway ang bagong taon, Panginoon, ay isang pagpapala ng higit pa kaysa 2025. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming iniingatan. Kami po ay nakarating sa bagong taon ng 2026. Naway ang bagong taon nito ay maging paalala sa iyong mga anak na ikaw, Diyos, ay muling babalik sa lupa o dito sa mundo upang kami iyong kunin at dalhin sa iyong paraiso, Panginoon. Kaya, O Diyos, kami po ay nanalangin, nanampalataya na pagdating ng panahon, ikaw, O Diyos, ang aming kasama. Kaya, Lord, dalangin namin na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga puso sa taong 2026. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas sa taong 2026, O Lord. Naway magkaroon na ng kapayapaan sa pamagitan ng mga pagbibigay ng kung ano-ano mang mga kasalanan sa bawat isa. Lord, ikaw ang maghari, lalong-lalo na sa mga leader namin, Panginoon. Tulungan mo kami na ma-achieve namin ang kapayapaan sa aming bansa, Panginoon. Amin din nilalapit, Panginoon, ang aming mga kababayan na naroon sa ibang bansa, naninirahan na, nagmamigrate. Sila po ingatan mo sa kanilang pagsalubong ng bagong taon. May kanya-kanya pong tradisyon ang bawat bansa. Kaya Lord, ikaw ang siyang patuloy na maghari, mag-ingat sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mga katugunan, sa aming mga panalangin. Dahil ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at Amen. Ang awit 133:1 ay isang payak, ngunit napakalalim na pahayag tungkol sa puso ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa isang talata, mga kapatid, ipininta ang larawan ng isang buhay na kaaya-aya sa Diyos. Ang buhay na pinaghaharian ng pagkakaisa. Hindi lamang ito papuri sa pagiging magkasama, kundi pagdakila sa uri ng pagsasamang may pag-ibig, paggalang at malasakit. Ang salitang kay buti at kay ganda, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na ang pagkakaisa ay hindi lamang tama, kundi kaakit-akit. Kapag ang magkakapatid sa pamilya man o sa pananampalataya, ay namumuhay sa pagkakasundo, may liwanag na sumisinag. So ang ganitong samahan, mga kapatid, ay nagbibigay lakas sa nanghihina, nagbibigay asa sa sugatan, at nagiging patutuo sa mundong sawang-sawa na sa pagkakahati-hati. Subalit, ang pagkakaisa ay hindi automatikong nangyayari. Ito'y bunga ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pagpiling magmahal kahit mahirap. May mga pagkakataong masakit umunawa, mga kapatid. Mas mabigat magpatawad at mas madaling umiwas. Ngunit, mga kapatid, sa bawat hakbang ng pagpapakumbaba,
ipinapakita natin ang puso ng ating Panginoong Hesukristo na kahit siya ay nasaktan, pinili pa ring magmahal. Ang konteksto ng pamilya, ang awit 133:1, ay isang paanyaya na gawing ligtas. Gawing ligtas na tahanan ang ating samahan. Ang magkakapatid ay hindi palaging magkakapareho ng opinyon o landas. Ngunit maaari pa rin magkapareho ng layunin. Ang magmahal at magtulungan. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang wala ng pagkakaiba, kundi ang kakayahang igalang ang pagkakaibang iyon ng may pag-ibig. Sa iglesia at komunidad, ang talatang ito ay hamon laban sa inggitan, pagkahati-hati at pagmamataas. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay isang makapangyarihang patotoo. Isang patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay buhay at kumikilos. Kapag ang makakapatid kay Kristo ay nagkakaisa, ang gawain ng Diyos ay mas nagiging malinaw at magbunga. Sa huli, ang awit 133:1 ay paalala na ang pagkakaisa ay kaloob at pananagutan. Kaloob sapagkat ito'y mula sa Diyos. Pananagutan sapagkat kailangan natin itong ingatan. Naway piliin nating maging tagapagdala ng kapayapaan, hindi tagapaghasik ng alitan. Maging tulay tayo ng mga pag-ibig, mga kapatid, hindi pader na pagkakahiwalay. Sa bawat tahanan at samahan na pinaghaharian ng pagkakaisa, tunay ngang makikita kay buti at kay ganda ang mamuhay bilang magkakapatid sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. May mga salitang simple, ngunit hitik sa laman. Mga salitang hindi lamang binabasa, kundi dinaranas. Ganito ang pahayag na kay buti at kay ganda. Ito hindi lamang paglalarawan ng isang kaaya-ayang tanawin, kundi patotoo ng isang buhay na kinalulugdan ng Diyos. Kapag binigkas ang salitang ito, mga kapatid, tila ba may himig ng kapayapaan at kagalakan na dumadaloy sa puso ng bawat isa sa atin. Ang kay buti ay tumutukoy sa kabutihang nagbumula sa Diyos. Isang kabutihang hindi pansarili, hindi mapagmataas, kundi handang magbigay at magpatawad. Ito ang kabutihang nagpapakumbaba sa sarili upang unawain ang kapwa. Ang kabutihang marunong maghintay at magtiis sa isang mundong mabilis maghusga at madaling magtanim ng galit, ang kabutihang ito ay tila ilaw sa dilim. Samantala, ang kay ganda ay hindi lamang tungkol sa panlabas na kaanyuan. Ito ay kagandahang sumisibol mula sa pusong payapa, pusong marunong magmahal,
at pusong nakaugat sa Diyos. Ang ganitong kagandahan, mga kapatid, ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, sapagkat ito'y hinuhubog ng biyaya at pinatatatag ng pananampalataya. Kapag ang kabutihan at kagandahan ay nagsama, doon nabubuo ang isang buhay na kaaya-aya sa Diyos at kapaki-pakinabang sa kapwa. Ito ang larawang ipinapakita kapag ang magkakapatid ay nagkakaisa. Kapag ang pamilya ay nagmamahalan. At kapag ang komunidad ay namumuhay sa pagkakasundo. Sa ganitong kalagayan, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pamumuhay mismo ang nagiging mensahe. Ngunit, ang kaybuti at kayganda ay hindi palaging madaling makamtan. Ito'y bunga ng pang-araw-araw na pagpili. Pagpiling magmahal sa halip na magalit. Pagpiling magpatawad sa halip na magkimkim. At magpapakumbaba sa halip na ipaglaban ang sarili. Ito'y paglalakbay na may luha at sakripisyo, ngunit may katiyakang may bunga ng kapayapaan. Sa huli, ang kaybuti at kayganda ay reflection sa puso ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag hinayaan natin ang kanyang pag-ibig ang maghari, ang ating mga salita, kilos at ugnayan ay magiging patutuo sa gitna ng sirang mundo. May buhay na maaaring masabi ng lahat kay buti at kay ganda. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggang, pag-ibig na hindi sumusuko, hindi napapagod, at patuloy na yumayakap sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sapagkat minahal mo kami kahit kami mahina. Pinatawad mo kami kahit kami nagkamali. At tinawag mo kami pabalik sa iyo sa pamagitan ng iyong biyaya at habag. Punuin mo kami ng aming mga puso ng iyong banal na pag-ibig upang matutunan naming magmahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Turuan mo kaming magmahal ng may pagpapakumbaba, may pagpapatawad, at may malasakit sa kapwa. Panginoong Hesus, pagalingin mo po ang mga pusong nasugatan. Alisin mo ang galit, ang takot, at puot, at palitan mo ito ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig ang maging ilaw sa aming mga tahanan, lakas sa aming kahinaan, at gabay sa bawat pasya at lakad namin. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa mundong uhaw sa tunay na pag-aaruga. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay
ang iyong mga salita. Ingatan mo po kaming lahat upang patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Six.